Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Sadyang napakahiwaga ng ating mundo dahil hanggang sa ngayon ay marami pa ring bagay ang nagbibigay sa atin ng napakaraming katanungan. May mga nilalang na hindi natin sigurado kung totoo o kathang isip lamang. Ngunit paano kung ang mga nilalang na hindi mo pinapaniwalaan ay siyang magdala sa iyo ng kapahamakan? Paano kung gumanti sila sa iyo sa paraan na hindi magiging maganda ang katapusan? Dear Papa Dudut, bata pa lamang ako ay aware na ako sa mga kwento ng kababalaghan, kagaya ng mga lamang lupa at engkanto. Kaya naman naniniwala ako na nag-i-exist talaga sila. Iginagalang ko rin naman ang paniniwala ng ilan na hindi naniniwala sa ganito. Totoo nga na kapag ikaw na mismo ang naka-experience ay saka ka lamang maniniwala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Zia. 39 years old na ako sa ngayon at merong sariling pamilya. Isa akong housewife na may 3 anak at merong maliit na business. Habang ang mister ko naman ay isang taxi driver. Itong ikukwento ko ay matagal nang nangyayari. Dalaga pa ako nito at nangyari ito sa probinsya kung saan ako lumaki. Nakatira kami ng pamilya ko noon sa bahay ng aking grandparents sa side ng tatay ko. Medyo malaki ang bahay nila na gawa sa kahoy at ang bubong ay yero. Balik kasama namin doon ang bunsong kapatid ng tatay ko na si Tito Marlon. Binata pa noon si Tito Marlon at masasabi ko na sakit siya sa ulo ng lolo at lola ko. Mahilig kasi siyang mag-inom at makipag-away kapag lasing na. Kaya kapag wala si Tito sa bahay ay talagang hindi maiiwasan na mag-alala kaming lahat. 4 pala kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Sa aming magkakapatid, ako ang pinaka-close sa lolo at lola ko. Kaya sa kwarto nila ako natutulog palagi. Ang mga kapatid ko naman ay kasama sina mama at papa sa isang kwarto. Si Tito Marlo naman ay mag-isa sa kanyang kwarto. Bale sa kanya iikot ang kwento na ito, Papa Dudut. Mabait si Tito Marlon sa aming magkakapatid. Wala siyang regular na trabaho. Pa-extra-extra lamang siya at kung minsan ay nagpipintura siya. Nagkakarpentero at kung ano-ano pa. Kahit paano ay kumikita siya ng pera pero madalas ay ginagastos niya sa pag-iinom ang pera niya. Hindi siya pinapakialamanan ni na lola kasi palagi siyang nagagalit dati kapag sinasabihan ni na lola na huwag sa alak dalhin ang pera. Pinaghirapan niya raw ang perang yon at kahit na anong gawin niya sa pera niya ay walang pwedeng makialam. Parang naging normal rin sa amin na kada buwan ay napapabarangay siya ng dahil sa pakikipag-away. Pero kahit pala away si Tito Marlon ay marami pa rin siyang kabarkada. Siguro dahil sa mahilig siyang manlibre ng inom kaya ganon. Malawak pala ang bakuran ni na lola. Mahilig kasing magtanim si lola ng mga gulay kagaya ng pechay, talong at ampalaya. Meron siyang taniman sa likod ng bahay. Meron din doong mga puno ng mangga. 2 sa likod at merong isa sa harapan. Kapag namumunga yon ay talagang nagsasawa kami sa mangga, Papa Dudut. Sinusungkit nga lang namin kasi hindi kami pinapayagan na umakyat dahil baka mahulog kami. Ayon kay Lola ay matanda pa sa kanya ang puno ng mangga na nasa likuran namin. Yung pinakamataas. Itinanim daw yon ng tatay niya. Sabi pa ni Lola ay kaya raw hindi nabubuwal ang puno na yon. Kahit na anong lakas ng bagyo ay dahil may nagbabantay na engkanto sa puno na yon. May nakatira rin daw doon na kapre.
Kaya kapag gabi ay hindi na kami nagpupunta sa likod ng bahay kasi natatakot kaming magkakapatid na magpakita sa amin yung engkanto at kapre. Siyempre bata pa kami ng panahon na yon at kung ano ang sabihin sa amin ng nakakatanda ay pinapaniwalaan namin, Papa Dudut. Kapag maraming bunga ang puno ng mangga sa amin ay madalas akong ayain ang mga kaklase ko na manguha ng bunga. May isang beses na pumayag si Lola pero sinabihan niya kaming huwag aakyat. Pero masyadong natuwa ang isa kong kaklase na lalaki at parang gusto pa niyang magpasikat kaya umakyat siya kahit na sinabi ko sa kanya na huwag niyang gawin yon. Mas magiging mabilis daw ang pagkuha namin ng mangga kung ganon ang gagawin niya. Isa pa'y huwag daw kaming mag-alala kasi bihasa siya sa pag-akyat ng puno dahil sa kanila ay meron silang mga puno na namumunga rin. Sa kasamaang palad, nahulog ang kaklase ko nang pababa na siya. Nabalian siya ng isang braso kaya napagalitan pa ako ni Lola kasi bakit ko raw hinayaan na umakyat yung kaklase ko. Sinabi ko na pinagbawalan ko siya pero siya ang makulit. Ipina-ospital patuloy nila mama at papa yung kaklase ko at gumastos pa sila. Kaya simula nang mangyari yon ay hindi na pumayag sina Lola na magpapunta ako ng mga kaklase ko sa bahay para kumuha ng bunga ng mangga. Nang makabalik na sa school ang kaklase kong nahulog sa puno namin ay sinabi niya na meron daw tumulak sa kanya na isang malaking tao. Kulay itim daw ito. Yun daw ang dahilan kung bakit siya nahulog. Hindi raw siya mahuhulog sa puno kung hindi dahil sa malaking tao na yon. Sinabi ko na paanong may tutulak sa kanya mag-isa lamang siyang umakyat. Ani baka raw may kapre o kung anong nilalang na nakatira sa puno ng mangga. Doon ko na ikinuwento sa kanya na sabi ng lola ko ay meron ngang nakatirang kapre at engkanto sa puno na inakyat niya. Ang mga yon ang bantay ng puno. Kaya ang sabi ng kaklase ko ay kahit kailan ay hindi na siya aakyat sa puno ng mangga sa bahay ng lolo at ng lola ko. Nang malaman ko yon ay mas lalo akong naniwala na meron ngang nagbabantay sa puno na yon, Papa Dudut. Ganon pa man dahil sa bata kami ay tuloy pa rin kami sa pagkuha ng bunga sa puno kapag meron. Hindi na lamang kami umaakyat para maiwasan ang kung anong disgrasya. Siguro ay ayaw ng mga nakatira sa puno na merong umakyat doon. Kahit naman sino ay magagalit kapag may pumasok sa bahay nila na hindi nila kilala. Isang araw ay isinama ako ni Lola sa palengke. High school na ako ng time na yon at isa sa paborito kong ginagawa namin ni Lola ay ang pamamalengke. Hindi dahil sa magiging taga-bitbit niya ako ng mga pinamili niya kundi dahil sa palagi niya akong ibinibili ng kung anong pagkain na meron sa palengke. May nakita si Lola na mga nagbebenta ng binhi ng mga gulay. Kaya tumingin siya at bumili. Inalok ng tindera ang binhi ng kalabasa at ibinida yon ng tindera na maganda yung itanim dahil masarap ang pinuproduce noong kalabasa. Nabudol si Lola ng tindera at bumili siya. Ang problema nga lang ay hindi niya alam kung saan niya yon pagagapangin. Sabi ko baka pwedeng doon sa puno namin at pwede naman daw yon. Pag-uwi namin ni Lola sa bahay ay itanim niya kaagad ang binhi ng kalabasa sa may tabi ng isang puno ng mangga sa likod ng bahay. Doon niya yon sa puno na walang nakatira na engkanto at kapre. Baka raw kasi magalit yung mga nakatira sa kabilang puno at kung ano pa ang mangyari sa amin. Lola, bakit po ba palagi na lang nating inaalala ang mga nakatira sa puno na yan? Hindi ba sa atin yun? Dapat silang matakot sa atin. Nagtataka kong tanong kay Lola. Tumahimik ka nga, Zia. Baka marinig ka nila. Oo, atin ang puno pero silang nakatira doon. Hindi natin alam kung paano sila mag-isip kaya tayo ang makikisama. Hindi rin natin alam kung ano ang pwede nilang gawin kapag naggalit sila. Sagot pa ni Lola. Ewan ko ba pero nagtataka talaga ako sa bagay na yon, Papa Dudut. Masyado akong curious kung bakit ang mga nilalang pa na yon ang may gana na manakit kapag nagambala sila sa puno gayong sa amin ang puno na yon. Dapat pa nga silang magpasalamat na nakatira sila doon
ng libre. Pero gaya nga ng sinabi ni Lola, dapat ay kami ang makisama dahil may mga kayang gawin ang mga nilalang na yon na hindi namin kayang gawin. Nabanggit din sa akin ni Lola na noong bata pa siya ay sinubukan na putulin ng tatay niya ang puno ng mangga. Kasi natatakot ito na baka kapag may malakas na bagyo ay matumba yon at bumagsak sa bahay. Nang sinubukan daw na putulin ng tatay ni Lola ang puno ay hindi raw yon tinabla ng itak. Para lang daw tumataga sa gulong ang tatay niya. Hanggang sa sumuko na ito dahil parang kahit na anong gawin niya ay hindi niya maputol-putol ang puno. Kinagabihan daw ay nagkaroon ng sakit ang tatay ni Lola. Sobrang taas ng lagnat at parang nagkakaroon ng hallucination. Sinasabi raw ng tatay niya na paalisin yung lalaki sa kwarto dahil natatakot ito. Dinala raw ng nanay ni Lola ang tatay niya sa isang albularyo at doon ay nalaman na may engkanto na nagagalit dito. Mabuti na lang daw at gumaling ang tatay ni Lola at simula noon ay hindi na nito pinagtangkaan na putulin pa ang puno ng mangga. Yun daw ang dahilan kung bakit nalaman ni na Lola na merong nakatira sa puno na yon, Papa Dudut. Kaya isang beses sa isang linggo ay nagsisiga si Lola ng mga tuyong dahon malapit sa puno para mapausukan yon. May nagsabi daw kasi kay Lola na gusto ng mga engkanto at kapre na pinapausukan ng puno kung saan sila nakatira. Tinanong ko si Lola kung bakit pero hindi niya nasagot. Basta sundin na lamang daw namin yung sinabi ng nagsabi sa kanya. Naaliw ako sa tanim na kalabasa ng lola ko. Medyo mabilis kasi siyang tumubo at gumapang. Minsan ay ako pa ang nagdidilig noon. Ang ipinagtataka lang namin ay imbes na sa malapit na puno kung saan yon nakatanim, ay sa kabilang puno yon gumapang, Papa Dudut. Yung puno kung saan meron daw nakatira na kung anong nilalang. Kahit na anong gawin ni Lola ay pilit na doon pa rin gumagapang ang kalabasa kaya hinayaan na lamang niya. Makalipas nga ang halos 1 taon, Papa Dudut, ay namunga na ang kalabasa. Kung minsan ay nakasabit sila sa puno kasi doon na talaga siya gumagapang. Totoo naman yung sinasabi ng tindera na masarap yung kalabasa kaya hindi rin nagsisi si Lola na nabili niya yon. Kung minsan ay nagbebenta rin si Lola ng kalabasa sa mga kapitbahay namin. Dagdag kita rin yon kahit papaano. Ang kinukuha nga lang ni Lola na pagbenta ay yung mga kalabasa na nasa ibaba para hindi na niya kailangang pang manungkit. Natatandaan ko na nagparamdam sa tatay ko yung mga nilalang na nakatira sa puno. Isang gabi ay umuwi siyang lasing. Papasok na raw sana siya sa loob ng bahay nang may narinig siyang tumatawa na parang nanggagaling sa likod ng bahay. Out of curiosity ay pumunta si Papa sa likod para makita kung sino yung tumatawa. Boses daw ng lalaki tapos malaki yung boses. Pagdating ni Papa sa likod ay wala agad siyang nakita. Pero nang mapatingin siya sa matandang puno ay meron siyang nakita na bulto ng isang tao na malaki ang katawan at sobrang tangkad. Ang malinaw lang daw niyang nakikita ay ang namumula nitong mata. Parang nagkatitigan pa nga raw sila at hindi agad siya nakagalaw sa sobrang gulat at takot. Kung hindi pa raw siya sinisitaan ng malaking lalaki ay hindi siya makagagalaw at tatakbo papasok ng bahay. Nagising tuloy si Mama sa pagpasok ni Papa sa kwarto nila kasi nagmamadali ito at napalakas ang pagsarado niya ng pinto. Nang tanungin ni Mama si Papa kung ano ang nangyari ay doon ikinuwento ni Papa ang nakita nito sa may puno sa likod ng bahay. Dapat lang daw yon kay Papa kasi 10 oras na ng gabi ito umuwi tapos ay lasing pa. Ang sabi naman ni Papa ay wala raw connect doon ang pag-uwi niya ng lasing ng ganong oras. Talaga raw na merong nakatira na kapre sa puno na yon at malakas ang paniniwala niya na isang kapre ang nakita niya. Tungkol naman sa kalabasa ni Lola ay mas lalo pang naging maganda ang pagbunga noon. Kahit nga yata hindi panahon ng kalabasa ay may bunga pa rin yon. Ang hinala namin ay may kinalaman yung mga nakatira sa puno. Ang sabi pa ni Lola ay baka gusto ng mga nakatira sa puno na doon gumapang ang kalabasang itinanim niya kaya kahit na anong gawin niya dati na ilayo
Ang paggapang noon sa puno ay doon pa rin ito gumagapang. Medyo naging kilala rin kami sa pagbebenta ng kalabasa. Kung minsan pa nga ay may taga-kabilang barangay ang bumibili sa amin. Isang araw wala akong pasok sa school, nasa sala ako noon at nakahiga sa sofa habang nagbabasa ng pocketbook. Narinig ko na parang may inaaway si Lola sa likod ng bahay kaya pumunta ako doon. Yun pala'y wala siyang kaaway. Sinasaway niya lamang si Tito Marlon kasi umakyat ito sa puno kung saan ay gumagapang yung kalabasa. May dalang kutsilyo at sako si Tito Marlon at alam ko kaagad na kukuha siya ng kalabasa kasi wala namang bunga yung mangga. "Marlon, buwaba ka nga dyan. Baka kung mapaano ka." Nag-aalalang sigaw ni Lola. "Naririndi ako sa boses mo. Kukuha lang ako ng 3 kalabasa at bababa na ako." Sigaw din ni Tito. Hindi magawang kumbinsihin ni Lola si Tito na buwaba na. Medyo kinakabahan na rin ako noon at ang sabi pa ni Tito, may kaibigan siya na bumili sa kanya ng kalabasa. Siya na lang daw ang kukuha para sa kanya mapupunta ang pagbebentahan. Wala na kasing kalabasa sa ibaba kaya umakyat na si Tito Marlon. Matapos na makakuha ni Tito ng 3 kalabasa na inilagay niya sa sako ay nagsimula na siyang buwaba. Panay ang sigaw ni Lola dahil sa matinis ang boses niya ay talagang nakakarindi naman talaga, Papa Dudut. Kahit ako ay napadasal habang pababa si Tito na sana iligtas siyang makababa. Naalala ko kasi yung nangyari sa kaklase ko. "Kita mo inay, walang nangyari sa akin. Nakababa pa rin ako. Ang OA nyo." Nagmamalaki pang sabi ni Tito Marlon nang makababa siya. "Naku ikaw, sa susunod huwag ka nang aakyat kapag nakita mong walang kalabasa sa ibaba. Sabihin mo sa bumibili sa iyo ay wala." Turan pa ni Lola. "Sayang kasi yung pera," ang sabi pa ni Tito. "Mas lalong masasayang kasi ipang-iinom mo lang," ang sabi pa ni Lola. Lahat kami nagulat nang bigla na lamang may malaking kalabasa ang bumagsak mula sa puno at tinamaan noon ang kaliwang balikat ni Tito Marlon. Nabitawan niya tuloy ang sako at napasigaw siya sa sobrang sakit. Napaupo pa nga si Tito Marlon at talagang kitang-kita namin sa mukha niya ang sakit na nararamdaman niya, Papa Dudut. Nataranta na si Lola at hindi na niya alam ang gagawin. Ang ginawa ko ay tinawag ko si Lolo para tulungan si Tito. Mabutit nandun si Papa at wala siyang trabaho kaya madali na nadala sa ospital si Tito Marlon. Sa pagkakatanda ko ay na-dislocate ang balikat niya at nilagyan niyo ng bandage. Hindi rin muna pinagtrabaho ni na Lola si Tito para mas maging mabilis ang pag-recover niya. May isang beses pa na sinabi ni Lola na yung mga nakatira raw sa puno ay may gawa noon kay Tito Marlon. Malamang ay naggalit daw ang mga yon kaya binagsakan si Tito ng kalabasa. Mabuti raw at sa balikat ito tumama at hindi sa ulo. Baka raw kung sa ulo ay comatose o patay si Tito Marlon. Malamang ay naggalit daw ang mga yon kaya binagsakan si Tito ng kalabasa. Mabuti raw at sa balikat ito tinamaan at hindi sa ulo, Papa Dudut. Baka raw kung sa ulo ay comatose o patay si Tito Marlon. Sa laki kasi ng kalabasa at sa taas ng pinanggalingan noon ay hindi yon malabong mangyari, Papa Dudut. Hindi naging pasaway noon si Tito Marlon habang nagpapagaling siya ng balikat niya. Sa bahay lang siya palagi at tumigil muna siya sa pag-iinom. Siguro'y naisip niya rin na hindi siya agad gagaling kung makikipag-inuman pa rin siya palagi kahit na injured siya. Ang nakapagtataka lang ay parang hindi gumagaling ang balikat niya. Namaga pa nga yun kaya ibinalik si Tito sa ospital para magpa-check up. In-x-ray ulit si Tito at nakita na okay na ang balikat niya. Binigyan na lamang siya ng doktor ng gamot para kapag sumasakit yon ay mabawasan ng kaunti. Pati sa pamamaga ay may gamot din siya. "Inay, bakit naman ganito itong mga gamot na ibinibigay ng doktor? Hindi umiepekto sa akin. 1 linggo na akong umiinom ng mga gamot pero namamaga pa rin ang balikat ko." Reklamo ni Tito Marlon isang gabi. "Baka matagal talagang epekto yan. Inumin mo lang ng inumin. Sumunod ka na lamang sa doktor," ang sabi pa ni Lola. "Wala man lang akong nararamdaman kahit na kaunting ginhawa eh.
nawawalang sakit ng sandali pero bumabalik ulit. Turan pa ni Tito Marlon. Totoo ang sinasabi na yon ni Tito Papa Dudut. Kahit kami ay nakikita na walang nangyayaring pagbabago sa pamamaga ng balikat niya. Imbis na gumaling dahil may gamot siyang tinitik ay lumalala pa ang lagay niya. Sinabihan ulit ni Lola si Tito na magpa-check up pero tumutol si Tito. Mukhang hindi raw doktor ang makapagpapagaling sa balikat niya. Ang ginawa ni Tito Marlon ay nagpatawag siya ng isang manghihilot at pinahilot niya ang balikat niya kahit namamaga pa yon. Makalipas ngang 2 araw matapos na magpahilot ni Tito ay mas lalo raw sumakit ang balikat niya. Nagalala na kaming lahat sa kanya kasi nakikita namin na kapag ginagalaw niya ang kaliwang braso niya ay napapanghiwi na siya sa sobrang sakit. Napansin din namin na medyo namamayat na siya. May isang beses na narinig ko na nag-uusap sina Mama at Lola tungkol kay Tito Marlon. Natatakot daw si Lola na baka kaya hindi gumagaling ang balikat ni Tito ay dahil sa mga nakatira doon sa matandang puno. Baka raw matindi ang naging galit na mga yon kay Tito kaya pinaparusahan ito Papa Dudut. Matapos ang pag-uusap na yon ay si Tito naman ang kinausap ni Lola. Sinabi niya na baka kailangan nang sa albularyo dalhin si Tito at baka nga nabati ito ng mga nakatira sa puno. Dahil sa naniniwala naman si Tito Marlon sa mga ganong bagay ay hindi na siya nagdalawang isip na magpunta sa albularyo kasama si Lola. Curious talaga ako sa mga sasabihin ng albularyo kung ano ang nangyari kay Tito kaya sumama ako sa kanila. Buti at pumayag si Lola. Isang matandang lalaki ang albularyo sa lugar namin. Pinulsuhan ito si Tito Marlon at ang sabi niya ay may nakasunod na mga anino kay Tito. Nakita niya raw agad yon nang pumasok kami kaya nasabi niya na merong naaagrabyado na kung anong nilalang si Tito Marlon. Natakot si Lola sa sinabi ng albularyo. Sinoob si Tito Marlon at may tinapal na dahon sa balikat niya. Sinubukan daw ng albularyo na kausapin ang mga anino na nakasunod kay Tito pero ayaw makipag-usap na mga yon. Kaya hindi raw niya alam kung ano ang dapat naming gawin para lubayan na ng mga nilalang na yon si Tito. Kaya pansamantalang lunas lang daw ang kaya niyang ibigay. Tinanong ni Lola ang albularyo kung meron bang pwedeng gawin si Tito Marlon para tuluyan itong gumaling. At ang ipinayo ng albularyo ay umiwas muna ito sa puno. Hanggang sa maaari huwag itong lalapit sa puno. Sana rin daw ay makipag-usap sa albularyo ang mga elemento na nakatira sa puno upang malaman ang gusto ng mga ito para tigilan ng mga ito si Tito Marlon. Ayon kay Tito ay nabawasan kahit papaano ang pananakit ng balikat niya. Mukhang mas magaling pa raw ang albularyo kesa sa doktor. Magagaling din naman ang mga doktor Marlon. Nagkataon lang na ibang nangyayari sa iyo, ang sabi pa ni Lola. Buisit kasi ang mga engkanto sa puno natin eh. Umakyat lang ako, ganito na ang ginawa sa akin. Atin naman ang puno na yun eh. Sila ang nakikitira. Sila pang may ganang saktan ako, ang naiinis na sabi pa ni Tito. Tumigil ka na nga sa pagsasalita mo dyan. Baka marinig ka nila. Baka mas lalo ka nilang parusahan. Sawayin ni Lola. Di marinig nila. Kapag ako nabuisit sa kanila puputulin ko ang puno na yun eh. Banta pa ni Tito Marlon. Sinabihan ni Lola si Tito na huwag nito yung gagawin dahil ginawa na yun dati ng tatay niya at hindi naging maganda ang kinalabasan. Kahit ano raw ang gawin ni Tito ay hindi nito mapuputol ang puno dahil protektado yon ng mga elemento. Ilang araw lang na naging okay ang pakiramdam ni Tito Marlon at bumalik na naman ang pananakit ng balikat niya. Umabot na rin hanggang sa likod niya ang pamamaga na talagang ikinababahala naming lahat. Panay na ang daing ni Tito Marlon at naaawa na kami sa kanya. Kaya lang ay wala kaming maitutulong sa nangyayari sa kanya. Isang tanghali habang naghahapunan kaming lahat ay napag-usapan namin ang mga nakatira sa puno. Binanggit ni Lola na kahit ang albularyo ay hindi sigurado kung anong klase na mga nilalang ang nakatira sa matandang puno. Nagsuggest si Papa na baka kailangan lang ni Tito Marlon na humingi ng tawad sa mga naroon para tigilan na nito si Tito. Pero tinawanan lang ni Tito ang suggestion na yon ni Papa.
Bakit ako hihingi ng tawad sa kanila? Wala akong ginagawang masama sa kanila. Sila ang dapat na mag-sorry sa akin kasi ginagawa nila ito sa akin. Galit na sabi pa ni Tito Marlon. Marlon, tumigil ka na nga sa mga sinasabi mo. Turan pa ni Lola. Alam nyo, mas mabuti pa siguro ay putulin na ang puno na yon para makaganti ako sa mga hayop na yon. Sambit pa ni Tito Marlon. Yan ang wag mong gagawin, sabi pa ni Lola. Tumahimik si Tito Marlon pero kita sa mukha niya ang galit. Nagulat kaming lahat nang biglang tumayo si Tito Marlon at kinuha ang palakol sa may kusina. Pumunta siya sa likod ng bahay at hinabol namin siya pero paulit-ulit na niyang pinapalakol ang katawan ng matandang puno. Noong una hindi tumatalab ang palakol sa puno pero matapos ang ilang beses na pagsubok ni Tito ay nakita na namin na bumabaon na ang talim ng palakol sa puno, Papa Dudut. Pinigilan naman ni Lola si Tito at inagaw niya ang palakol. Talagang galit na galit si Tito Marlon kasi kahit masakit ang balikat niya ay nagawa niyang palakulin ng malakas ang puno. Humingi rin ng tawad si Lola sa mga nakatira sa puno at aniya ay nadala lamang ng galit si Tito Marlon. Sinaway ni Tito si Lola at sinabi niya na hindi namin kailangang humingi ng tawad sa mga elemento na nasa puno. Sa ginawa na yun ni Tito Marlon ay mas lalo kaming natakot para sa kanya. Kahit ako ay naisip ko na baka may mas matinding gawin ng mga nakatira sa puno kay Tito. At hindi nga nagkamali ang takot namin dahil nang sumunod na araw ay mas lalong tumindi ang pinagdaanan ni Tito Marlon. May mga pagkakataon na napapasigaw na siya sa sobrang sakit. Para daw paulit-ulit na sinasaksak ang balikat at likod niya ng kutsilyo. Dinala ulit ni Lola si Tito sa albularyo at hindi na ako nakasama. Kaya hindi ko na alam ang nangyari. Nang bumalik sila sa bahay ay sinabi ni Lola sa amin na sa Biyernes ay magpupunta ang albularyo sa bahay para subukang kausapin ang mga elemento. Kaya lang Monday pa lamang ng araw na yon at may ilang araw pang kailangang tiisin si Tito. Hindi ko na matandaan kung bakit Friday pa kailangang magpunta ng albularyo sa bahay pero siguro ay iyon ang talagang araw para kausapin ang mga elemento na nakatira doon sa matandang puno, Papa Dudut. Pinayuhan si Tito ng albularyo na iwasan muna nito ang magsalita ng hindi maganda laban sa mga nakatira sa puno dahil mas lalo lamang palalalain noon ang sitwasyon. Kahit na hindi raw namin nakikita ang mga elemento ay naririnig pa rin ng mga ito ang lahat ng sasabihin namin. Ihanda rin daw ni Tito ang sarili kasi sa ginawa nito sa puno ay sigurado ang albularyo na mas lalong naggalit ang mga elemento at mahihirapan na pakiusapan ang mga ito para lubayan at patawarin si Tito Marlon. Hindi naging maganda at madali ang paghihintay namin na dumating ang araw ng Biyernes lalo na kay Tito Marlon. Kinagabihan, matapos na umalis ng albularyo sa bahay ay doon na nagsimula ang kalbaryo ni Tito. Tahimik ang gabing yon, katabi kong matulog sina Lolo at Lola. Nagising kami dahil sa malakas na sigaw ni Tito Marlon. Ang akala namin ay inaatake na naman siya ng pananakit ng likod niya pero hindi pala. Pupuntahan sana ni Lola si Tito sa kwarto niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Tito Marlon. Kitang-kita namin ang takot sa mukha niya. "Marlon, anong nangyayari sa iyo?" ang nagtatakang tanong ni Lolo. "May halimaw sa kwarto ko. Ayoko na doon," sagot ni Tito sa nanginginig na boses. Halimaw? Anong halimaw?" tanong ni Lolo. "Huwag niyo na akong tanungin kung anong halimaw kasi hindi ko rin alam. Basta ayaw ko nang matulog doon kasi ang sabi niya ay hindi siya aalis sa kwarto ko," sagot pa ni Tito. "Sige, dito ka na muna matulog at doon na kami ni Zia sa kwarto mo," sabi pa ni Lola. Kaya ang nangyari ay sina Tito at Lolo muna ang magkasama sa kwarto habang kami ni Lola naman sa kwarto ni Tito Marlon. Hindi agad kami nakatulog ni Lola dahil sa nangyari. Tahimik lang kaming dalawa at nakikiramdam ako noon kasi ang sabi ni Tito ay meron siyang nakitang halimaw sa kwarto niya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na paano kung totoo ang sinabi niya
at meron talagang halimaw doon. Lola, yung mga nakatira kaya sa puno ang sinasabi ni Tito na halimaw? Curious kong tanong. Siguro, hindi rin ako sigurado, pero pwede rin na imahinasyon lang yon ng tito mo. Alam mo naman na matagal nang hindi tumitikim ng alak si Marlon. Baka epekto yun noon, tugon pa ni Lola. Lola, mamamatay po ba si Tito Marlon? Casual kong tanong. Tumigil ka nga siya. Ano ba yung tanong mo? Hindi mamamatay si Marlon. Kailangan nating maghintay hanggang Biyernes at kakausapin na noong albularyo yung mga nasa puno para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin, turan pa ni Lola. Siyempre ayoko namang mawala sa amin si Tito Marlon, Papa Dudut. Kahit na palainom siya ay mabait siya sa aming magkakapatid. Kung minsan ay pasimple niya kaming binibigyan ng pera na pandagdag sa baon namin sa school. Kinabukasan sa almusal ay napansin ko na parang wala sa sarili si Tito Marlon. Nakatulala lamang siya at walang ganang kumain. Malikot ang mata niya na para bang may kinakatakutan siya sa paligid. Pumasok ako noon sa school kaya hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa bahay. Kaya nagulat ako nang pagbalik ko ng hapon sa bahay ay nakatali na si Tito Marlon sa higaan ng kwarto niya. Tahimik lamang siya pero nakita ko na meron siyang sugat sa kanyang braso. Nakakaawa siya sa itsura niya, Papa Dudut. Nalaman ko kay mama na habang nasa school kami ng mga kapatid ko ay bigla na lamang daw nagsisigaw si Tito Marlon. At ang sabi nito ay meron itong nakikita ng mga tao sa loob ng bahay. Marami raw at sumisigaw ito na paalisin ni na mama ang mga taong yun. Pero wala raw nakikitang ibang tao sina mama ng oras na yon. Hanggang sa kumuha raw ng kutsilyo si Tito at umakto ito na parang may sinasaksak sa paligid. Sa takot ni na mama na baka merong masaktan sa ginawa ni Tito ay humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay at doon na sila nag-decide na itali na si Tito sa higaan nito. Pumunta rin daw ang albularyo sa bahay at ayon dito ay kailangan pang maghintay ng Biyernes at mas makakabuti na itali na muna si Tito Marlon para maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari. Bantayan na lang daw namin ito at huwag hahayaan na mag-isa. Si Lola muna ang nagpakain kay Tito Marlon. Kapag kailangan na magbanyo ni Tito ay may nakahandang arinola sa kwarto niya at doon muna siya nagbabawas pansamantala. Talagang naging isang malaking pagsubok sa pamilya namin ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. Parang kailan lang ay okay lang si Tito Marlon tapos ay nagbago ang lahat. Simula nang mabagsakan siya ng kalabasa sa balikat. At ng time na yon ay nakatali na siya na para bang isa siyang mabangis at mapanganib na hayop. Nakakaawa si Tito Marlon sa totoo lang, Papa Dudut. Pero yun kasi ang makakabuti sa kanya at sa aming lahat. Natatakot din kasi sina Lola na baka pati kami ay magawang saktaan ni Tito Marlon. Sa sumunod na gabi ay naging tahimik naman si Tito, si Lolo ang nagbabantay sa kanya sa kwarto niya habang kami ni Lola ang magkasama sa higaan. Walang ano-ano ay nagising ako ng madaling araw at nakaramdam ako na kailangan kong gumamit ng banyo. Kampante akong lumabas ng kwarto at nagpunta sa banyo, Papa Dudut. After ko magpunta sa CR ay naisipan kong silipin si Tito Marlon sa kwarto niya. Hindi ganong kadilim sa kwarto ni Tito nang sumilip ako. Kahit paano ay meron pa akong naaaninag. Nakahiga si Tito sa higaan niya. Isasarado ko na sana ang pinto nang may nakita akong lalaki na nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Yung hugis ng katawan niya ang nakita ko, Papa Dudut. Akala ko ay si Lolo yon dahil silang dalawang magkasama doon. Tinawag ko pa nga yung lalaki na inakala kong si Lolo pero hindi siya gumalaw o nagsalita. Inulit ko ang pagtawag ng medyo mas malakas. Nagulat na lamang ako nang bumangon mula sa sahig si Lolo, nakakamot-kamot sa ulo. Pinagalitan niya ako kung bakit ko siya ginigising ng ganong oras. Hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. Tiningnan ko ulit yung lalaki na nasa sulok at natakot ako kasi nakita ko
na ang pula ng mga mata niya na parabang sa akin siya nakatingin. Lolo, may tao, nanginginig kong sabi at tinuro ko yung lalaki sa kanya. Ha, wala naman na, paklipan ni Lolo. Tumayo si Lolo at binuksan ang ilaw. Nang magliwanag na sa buong kwarto ay hindi ko na nakita yung lalaki. Bigla na lamang siyang nawala, Papa Dudut. O nasan yung tao? Kami lang ng tito mo ang nandito, turan pa ni Lolo. May nakita po kasi akong kaninang lalaki. Mapulang mata niya at parang galit, sagot ko. Ikaw talaga kung ano-anong mga nakikita mo. Bumalik ka na sa lola mo at matulog ka ulit, utos pa ni Lolo. Sigurado ako sa nakita ko, Papa Dudut. Lalaki talaga yon na mapulang mga mata na parang umiilaw sa dilim. Naalala ko tuloy yung nakita ni Papa sa may puno sa likod ng bahay. Yung lalaking tumatawa na may pula ring mata. Nagkaroon ako ng ideya na iisa lang ang nakita naming dalawa. Nang sabihin ko yon kay Mama at Papa ay naniwala naman sila sa akin. Mas lalo silang natakot kasi baka pati kami ay idamay ng mga nakatira sa puno, hindi lamang si Tito Marlon. Huwebes na noon. Isang araw na lang ang kailangan naming tiisin at ng tito ko. Pero sa araw na yon ay mas naging agresibo si Tito Marlon. Sigaw siya ng sigaw at nagwawala siya. Kinagabihan ay sina Lolo at Papa nang nagbantay kay Tito Marlon. Kaya lang habang tulog sila ay hindi nila namalayan na nagawa palang makawala ni Tito sa pagkakatali. Mabuti na lamang at nalimpungatan si Papa at nakita niyang wala na sa kwarto si Tito. Ginising kaming lahat ni Papa para sabihin na nawawala si Tito Marlon. Hinanap namin sa paligid ng bahay si Tito pero hindi namin siya nakita. Iyak ng iyak noon si Lola hanggang sa mag-umaga na ay hindi pa rin namin siya nakikita. Kahit sa mga kapitbahay ay nagtanong na kami pero lahat sila ay walang nakapagsabi kung nasaan si Tito Marlon. Nang dumating ang albularyo ay sinabi ni Lola na nawawala si Tito. Ayon sa albularyo ay may hinala siya na kinuha ng mga nakatira sa puno si Tito Marlon. Para malaman kung tama ang hinala niya ay sinimulan na niyang kausapin ang mga nilalang na nasa matandang puno, Papa Dudut. Pagkatapos na kausapin ng albularyo ang mga nilalang sa puno ay pagod na pagod siya. Namumutla ang mukha niya at pawis na pawis. Nang hingi kagad siya ng tubig at tumiling na magpahinga muna siya kahit na sandali. Nang mahimasmasan ng albularyo ay doon na niya sinabi sa amin ang sinabi ng mga elemento sa kanya. Ayon sa albularyo ay galit ang mga ito kay Tito Marlon dahil umakyat ito sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Ang mga yun din daw ang dahilan ng pagkawala ni Tito Marlon. Ibabalik lang daw ng mga yon si Tito kapag nag-alay ng prutas at karne sina Lola at mangako si Tito Marlon na hindi na nito gagambalain pang tirahan ng mga nilalang na yon, Papa Dudut. Agad namang ginawa ni na Lola ang pag-aalay na sinabi ng albularyo. Tumakbo agad kami ni Mama sa palengke para bumili ng prutas at karne. Medyo maaga pa naman kaya meron pa kaming naabutan. Pagbalik namin sa bahay ay sinimulan na kaagad ng albularyo ang ritual ng pag-aalay sa mga elemento. Babalik na ba sa amin si Marlon? Umiiyak na tanong ni Lola sa albularyo. Sa ngayon ay hindi pa ako sigurado, pero sana itanggapin nila ang alay natin sa kanila. Kung sakali na bumalik si Marlon ay kausapin niyo siya. Pilitin niyo siyang humingi ng tawad sa mga nakatira sa puno. Dapat ay mangako siya na irerespeto niya ang mga ito dahil baka kapag sa susunod ay mas matindi pa dito ang mangyari, sagot ng albularyo. Kinagabihan ay sama-sama kaming nagdasal. Lahat kami umasa na ibabalik na ng mga nakatira sa puno si Tito Marlon ng ligtas. Halos hindi rin kami nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, dahil sa pag-aalala. Bandang 5:00 ng umaga ay bigla na lamang nagsisigaw si Mama na magpunta siya sa likod ng bahay. Yun pala ay nakita niya si Tito Marlon na naguhukay sa lupa gamit ang mga kamay. Napakadumi niya na para bang inilubog siya sa putik. Agad siyang nilinisan ni na Lola. Pinaliguan siya at pinalitan ng bagong damit. Nang tanungin si Tito kung ano ang nangyari sa kanya ay kung saan siya nagpunta, ay wala siyang maalala. Ang tanging naaalala lang daw niya
ay may mga tao na nakaputi na sumundo sa kanya sa kwarto at pagkatapos ay wala na siyang naaalala. Kusa nang humingi ng tawad si Tito Marlon sa mga nakatira sa matandang puno, Papa Dudut. Simula din noon ay parang nagbago na si Tito. Hindi na siya umiinom at nakikipagbarkada. Nagkaroon na rin siya ng trauma na magpunta sa likod ng bahay. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Tito Marlon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang sabi ni Lola, mas okay yon para malayo si Tito sa lugar na kinakatakutan nito. Nang mamatay si Lolo ay umuwi si Tito at napansin namin na kahit matagal na siyang ginambala ng mga nakatira sa puno ay takot pa rin siyang magpunta sa likod ng bahay. Ngayon ay wala na kami sa bahay na yon. Ipinagbenta na ng mga kapatid ni Papa ang bahay at lupa nang pati si Lola ay namatay. Sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay naroon pa rin ang matandang puno. Sana nga lang ay hindi na magambala pa ang mga nilalang na nakatira sa puno na yon. Sana kung sino man ang mga taong bagong nakatira sa dating lupa ng lolo at lola ko ay irespeto nila ang mga nilalang na yon dahil baka sa susunod ay sa kanila naman ito gumante. Lubos na gumagalang, Zia. Ang pagbibigay ng respeto at paggalang ay hindi lamang ibinibigay sa mga tao kundi maging sa mga nilalang na hindi natin nakikita at kung minsan ay hindi pinapaniwalaan. Maaari na hindi nga sila totoo ngunit ang ating mundo ay puno ng hiwaga at misteryo. Kung alam mo na merong elemento o espiritu sa isang lugar ay iwasan mo na lamang ito hanggat maaari. Ibigay na natin ang maliit na espasyo na yon para sa kanila. Ang pagbibigay ng respeto at paggalang sa lahat ng bagay, may buhay man o wala ay maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan. Hindi lamang sa ating sarili kundi maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at kayo po ay mag-subscribe. Ganon din po ang Papa Dudut Family. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga bago nating mga listeners na nag-subscribe na. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.